Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children all together now. Some through the waters, some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all. Last stanza. Away from the mire and away from dark clay, God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear. Amen. In chorus now. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Great sorrow. Let's sing the chorus one more time. Some through the waters. Thank you, Lord. Some through the waters. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Praise God. Amen. Tayo po'y manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin upang kami po ay magtipon muli at purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na kami po ay maaaring mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa awa at sa grasya na inyong binigay sa amin, Panginoon. Salamat po sa kasiguraduhan ng bukas, Panginoon, na kahit anong mangyari ay alam po namin na nandyan ka at hindi mo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang magsasalita, kayo po maggabay sa Kanya. At ganun din po, bigyan niyo kami ng puso at isip na handang matuto, Panginoon, sa inyong salita. At ganun din po ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at makarating ho sila ng ligtas, Panginoon. Ang lahat ng ito po ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos. Zechariah chapter 14 verses 1 to 20. At ako po sa unang talata at kayo po sa susunod at sabay-sabay po tayo sa verse 20. At verse 1. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. And they sang as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. And I saw another angel fly in the midst of heaven,
having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. Verse 7. Ulitin po natin, Zechariah chapter 14. At ako po sa unang talata, at ako kayo po sa susunod, at tayo po sa sabay-sabay po tayo sa verse 20. Verse 1, narito ang Panginoon ay dumarating, na ang iyong samsam ay babahagihin sa gitna mo. Sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay dadahasin, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Kung magkagayoy, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka. At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olivo, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olivo ay mahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis. At ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. At kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Azel. Oo, kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Uzzias na hari ng Huda. At ang Panginoon kong Diyos ay darating, at ang lahat na banal na kasama niya. At mangyayari sa araw na yaon na hindi magkakaroon ng liwanag, at ang mga magniningning ay uurong. Ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon, hindi araw at hindi gabi, ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag. At mangyayari sa araw na yaon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem. Kalahati niyaoy sa dakong dagat silanganan, at kalahati niyaoy sa dakong dagat kalunuran. Sa taginit at sa taginaw mangyayari. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa, at sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa. Ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba, mula sa Geba hanggang sa Rimmon na timugan ng Jerusalem, at siya'y matataas at tatahan sa kanyang dako, mula sa pintuang bayan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuang bayan, hanggang sa sulok na pintuang bayan, at mula sa muog ng Hananil hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. At ang mga tao'y magsisitahan doon, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nangakatayo sa kanilang mga paa. Arang kanilang mga matay, mga tutunaw sa kanilang ukit. Arang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. At mangyayari sa araw na iyon na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon, at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kaniyang kapwa, at ang kamay niya ay mabubuhat laban sa kamay ng kaniyang kapwa. At ang Huda naman ay makikipaglaban sa Jerusalem, at ang kayamanan ng lahat na bansa ay palibot ay mapipisan, ginto at pilak at kasuotan na totoong sagana. At magiging gayon ang saalot sa kabayo, sa mula, sa kamelyo, at sa asno, at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampamentong yaon, na gaya ng salot na ito. At mangyayari na bawat maiwan
sa lahat na bansa ay naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. At mangyayari na ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. At kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, mawawalan din ng ulan sila. Magkakaroon ng salot na ipinanalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Ito ang magiging kaparusahan sa Ehipto at kaparusahan sa lahat na bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga balag. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Sa araw na yaon ay magkakaroon sa mga kampanilya ng mga kabayo, kabanalan sa Panginoon, at ang mga palyok sa bahay ng Panginoon ay magiging gaya ng mga taza sa harap ng dambana. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mari na po tayo makaupo. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin that must be paid, so God and man could reconcile be. So Jesus let go, because He loved me so. He shed His blood and paid sin's penalty. He gave Himself to pay my debt I could not pay. When I was lost, He gave Himself to be my way. Though I deserve to see a cross that day, in love He took my place. And gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when He was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave
nails were in his hand, my crown of thorns he wore, my stripes were on his back, my heavy cross he bore. And when God turned his back, he turned it on my sin. Jesus won the victory that I could never win. He gave himself till pay I debt I couldn't pay. When I was lost, he gave himself to be my way. Though I deserve to see the promised grass that day, in love it took my place. In love it took my place. And gave himself. In love it took my place. In love it took my place. And gave himself. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through. The things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain have a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through. The things that you do would make me strong.
Your love has been there all along. Your love has been there all along. All along. Amen. At tayo pong lahat ay dadako na. Ihanda po natin ang ating pong puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. At hilingin ko po ang bawat isa na tumayo. Ating pong i-welcome ang ating pong tagapagsalita, Brother Randy Edquila. Good evening po. Salamat po sa napakagandang awitin, sa napakagandang kumanta. Let us open our Bible in John chapter 12, verse 26. John 12:26. Basahin po natin. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa kalayaan na binigay mo po sa amin, na kami po ay makapagtipon upang ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pribilehiyo na pinigay mo po sa amin na makapag-aral po sa salita. Dalayan ko po, Lord, na tulungan niyo po ako, na gamitin niyo po ako na daluyan po ng iyong mapagpalang salita, Panginoon. At dalayan ko po ang Espiritu ang kumilos po sa bawat isa sa aming kalagitnaan, upang ang iyong mensahe po ay amin pong maunawaan, Panginoon. At kami po ay yung pagpalain sa pamagitan po nito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na pong umupo. This is my second time na tumayo po sa likod po ng pulpitong ito, and it has been a privilege. Papasalamat po ako, church, and kay pastor na muli po ay nagbigay po ng pagtitiwala na mag-share po ng Word of God. Amen. Alam niyo po, meron po kaming tinuturuan, madami po sila. Masikip lang po yung kwarto. Ano po? At mainit. Sobrang init. Kasi dikit-dikit po sila. Ano po? Tapos siguro gutom, uhaw. Pero alam niyo po yung maganda, yung attention po nila sa nagtuturo at sa salita po ng Diyos ay nandoon po. Amen po. Sana po ngayong gabi ay ganoon din po tayo sa kanila. Amen po. Alam niyo po ba kung saan yon? Sa preso. Amen po. So, kung titignan po natin yung ating text, ay it is obvious na pag-aralan po natin ngayon ay tungkol po sa service, sa paglilingkod. The word serve or servant was mentioned 3 times in this verse. Right? So, ngayong gabi po ay gusto ko pong maunawaan po nating lahat, how are we going to serve Christ? And what is the reward in serving Him? At kapag malinaw na po sa ating isipan, ayon sa pagkauna
sa kanyang salita na ibinigay po sa atin, ay ipanalangin po natin na magkaroon po tayo ng tamang puso. Ano po? Sa paglilingkod. Dahil kung ang bawat miyembro ay may tamang pagkaunawa at tamang puso sa kanyang gagawin, ay hindi na po natin siya pipilitin. Tama po. At gagawa siya ng maayos, tama, at may galak sa kanyang puso. Amen? At kapag ang bawat miyembro po ay may tamang puso at pagkaunawa, ay sama-samang ang Diyos po ay siguradong matutuwa at mapaparangalan. Amen? Ang pastor ay matutuwa. Amen? At tayo pong lahat ay siguradong matutuwa. Ano po? Lahat po ba dito ay member ng church? Lahat po. Ano po? Lahat po ay nakakilala na at tumanggap po kay Kristo. I assume. Ano po? Sino po ang hindi pa? Wala siguro. So, since you are member of this church, it is assumed that you have confessed that Jesus is your Lord. Tama po. Romans 10:9. If Jesus is your Lord, that made you as His servant. Tama po. If Jesus is your Lord and you are His servant, then you must serve Jesus. Tama po? You will not have Christ if you will not serve Him. Plain and simple. You must take Christ in all His characters, not only as a friend, but also as a master. And as His servant, you must take delight in serving Him habang nandito po tayo sa lupa. At sabi po sa Revelations 22:3, sabi po, hanggang sa langit, His servants shall serve Him. Tanong, are you serving Christ? Are you serving Christ? Ikaw ba ay masayang naglilingkod sa ating Panginoon? This is a direct question to everybody. Ikaw ba ay naglilingkod sa ating Panginoon? 2 Samuel chapter 15 verse 21. Pwede pong paki-flash. 2 Samuel 15:21. And Ittai answered the king and said, as the Lord liveth, and as my lord the king liveth, surely in what place my lord the king shall be, whether in death or life, even there also will thy servant be. These are the words of Ittai to our Lord and to David, his king. Whether in death or life, even there also will my servant be. Church, will this be your words to Christ, your Lord and Savior? Christ Baptist Church, would you serve the Lord Jesus Christ? Would you serve the Lord Jesus Christ? Would you serve the Lord Jesus Christ? Amen. Now that you have made your promise, let us see the rules in serving Christ. Pwedeng paki-flash po yung aking PowerPoint.
Wala po. Sige po. So, now that we have made the promise, let us see the rules. Ano po? The rules in serving Christ. Sabi po sa ating text, if any man serve me, let him follow me. If any man serve me, let him follow me. Ano po ang sabi ni Kristo? Let him follow me. So the rule of our service is to follow Christ. Amen po. Mari pong sinabi mo po sa iyong sarili na maglilingkod ako sa Panginoon. Magtatayo ako ng isang negosyo, magsisikap ako, magiging masipag, matyaga, gagawin ko yung sipag at tiyaga, at bibili ako ng maraming lupa, at kapag lumaki na ang aking business, ay mag-hire ako ng maraming tao, at priority ko ang mga taga-church. At sa pamamagitan ng aking kumpanya, ay marami akong matutulungan, at ang Diyos ay mapapapurihan. Amen. Praise the Lord. Pero, teka muna. Wait a minute. Kapeng mainit. Kapatid, maganda ang plano at hangarin mo. Pero, hindi ba mas maganda, hindi ba mas okay kung tanungin mo muna ang Diyos kung ano ang gusto niya? Tama po? Tama po ba? Baka po iba ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Baka ang kalooban po ng Diyos ay pumaroon ka sa isang probinsya at ipangaral mo ang salita ng Diyos. Amen? Nagets niyo po ba? Christ has set the rule. And the rule is, higit po sa lahat at una po sa anumang bagay, ang nais po ng Panginoon ay ating pagsunod sa Kanya. We shall serve Him according to His own choice. Base kung ano ang gusto niya at hindi po base kung ano ang gusto natin. Are you listening? It is as if, ang sabi ng Panginoon, if you want to please me by serving me, ay matuto kang lumugar. I am the master and you are my servant. And the servant ought to follow his master all the time. Amen po ba? So the rule in serving Jesus is to follow Him. It is clear. Klaro po ba? Now the question is, how can we serve Christ by following Him? How can we serve Christ by following Him? Next slide po. We follow Christ by believing His doctrine. Una po, we follow Christ by believing His doctrine. It is practically that the Lord says, if any man serve me, let him follow me as a teacher. Let him believe my teachings. Amen po. So, we follow Christ by believing His doctrines. Halimbawa po, example po. Halimbawa po, ikaw po ay isang Kristiyano na naging teacher of philosophy. Okay? Pagkatapos ay nangaral ka ng mga makabagong prinsipyo na taliwas o sabihin na po natin na against sa itinuturo po ng Bible. Ang ginawa mo po ay malinaw na kapahayagan that Christ is no longer your master. Tama po. You have become a follower of somebody else. Another illustration. Halimbawa po,
si ah, halimbawa po si Ma'am Oting, nag-hire po siya ng hardinero, arawan, para ayusin yung mga halaman niya kasi ang dami na eh. Gusto ni Ma'am Oting ayusin po yung garden niya nung hardinero. Ano po? Pero yung hardinero, sa halip na ayusin po yung garden ni Ma'am Oting, ang inayos po yung garden ni Ma'am Bernadette. Tama po ba? Matutuwa ba si Ma'am Oting? Hindi. Hindi siya matutuwa dun sa hardinero. Ano po? Kasi siya yung kumuha, siya yung nagbayad, pero iba po yung pinagsiserbisyuhan niya. Ano po? Nakuha niyo po yung point. Ano po? Matthew 18:3. Basahin po natin yung Matthew 18:3. Matthew 18:3. Basahin ko po. And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, you shall not enter the kingdom of heaven. Sabi po, kung tayo po ay maglilingkod po sa Panginoon, let us come to Him as little children. At katulad po ng isang bata that believes without question asked, tayo po, let us take His words as it is. Huwag po tayong maging critic ni Jesus Christ. Nagkaroon ka lang ng konting kaalaman, ay question mo na ang mga nakasulat sa Biblia. Tandaan po natin ito. You will not succeed. Kapag ginawa mo po ito, you will not succeed because you are finding fault with the faultless. And you are trying to correct the infallible. Ika nga ng mga Batanggenyo, wag gayon. Di po ba? Masyadong seryoso. Amen po. Sige po. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po munang malaman kung nagkakasundo pa ba tayo. Amen po. Would you still serve Christ? Would you still serve Christ? Amen. Point number 2. We follow Christ by obeying His command. We follow Christ by obeying His command. So basically, ito po yung sinasabi ni Kristo. If any man serve me, let him follow me by obeying my command. By obeying my command. Buksan po natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. 1 Samuel 15:22. Ang sabi po dito, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Next verse po, John 2:5. John chapter 2 verse 5. Sabi po dito, his mother saith unto the servants, whatsoever he saith unto you, do it. These verses tell us that in order to truly serve Jesus, there should be a real desire in our hearts to obey His every command. Ano po? Kung gusto mong paglingkuran ng Panginoon, wag mo pong gawin at ipilit ang gusto mo. But to do what He commands you to do. As simple as that. Let us have an example. Another example. Halimbawa po si Madam. Meron po siyang kasambahay. Ano po? Sabi niya, Day, iluto mo yung karne ng baboy.
gawin mong minudo. So nung magluluto na po si Inday, sabi ni Inday sa sarili niya, ang sabi ni Ma'am, minudo. Pero ang gusto ko, adobo. Kaya inadobo niya. Ano po? Ay, ambot. Tama po ba? Sablay, hindi po ba? Sablay. Tanong, matutuwa ba si Madam sa serbisyo ni Inday? Hindi. Hindi siya nasunod eh. The same thing with us, ano po, in serving Christ. The rule is to follow Him, and we follow Him by obeying His command. Point number 3. We follow Christ by imitating His examples. We follow Christ by imitating His examples. Jesus, through His obedience to the Father, He has set a perfect example on how to live in obedience. Siya po dapat ang ating maging modelo, maging pattern. And we should imitate His examples. Kapag ikaw po ay nalagay sa isang sitwasyon, ito po yung gawin mo. Lagi mo pong tatanungin ang sarili mo, kapag si Kristo ba ang nandito sa ganitong sitwasyon, ano kaya ang kanyang gagawin? Ano po? Yan po yung lagi mong isipin mo, mindset mo. Kapag si Kristo ang nasa ganitong sitwasyon, ano kaya ang kanyang gagawin? In that way, you are always safe. Ano po? Kasi alam mo, si Kristo, hindi siya magkakamali. Ano po? Pansinin po natin, balik po tayo sa mag-amo. Ano po? Kapag ang mag-amo ay magkapareho sa maraming bagay, magkapareho ng hilig, magkapareho ng ugali, pati mag-isip, hindi po ba magkasundo sila? Tama po. Somehow, yung kanilang pong relasyon ay maganda. Tama po. So, we follow Christ by imitating His examples. Brothers and sisters in Christ, let us follow Him by striving to be Christ-like. Ano po? Wala po tayong ibang modelo. Ano po? The best pattern. Ano po? Kundi po ang ating Panginoon. Let us copy His life as nearly as possible sa ating buhay. So, 1.3, we follow Christ by imitating His example. Next, please. 1.4, we follow Christ by clinging to His cause. Dito po sa Pilipinas, meron pong 3 klase ng tao. Ano po? 3 klase ng tao. Ano po yun? Merong DDS, merong dilawan, at merong neutral. 3 ng klase ng tao base sa kanyang hinahangaan at base sa political group na kanyang pinaniniwalaan. Ano po? Alam niyo po yung DDS? Duterte diehard supporters. Ano po? At merong dilawan. Ayan, yung mga makaliberal. Ano po? At meron pong neutral. Sino po ang maka-DDS? Sino po yung DDS dito? Huwag na kayong mahiya. Ano po? DDS. 3 lang kayo dito. DDS. Sino po ang DDS dito? Ayan, si Brother Julius, DDS daw. Sino po ang dilawan? Ba't nakadilaw ka, Brother Julius? Ayan po. Sino po ang... Ayun, si Sister Dilawan. Nakadilaw eh. Ano po? Next po. Sino po ang balimbing? Sino po yung neutral? Ay, si Ma'am Outing daw neutral. Walang kinakampihan.
Amen po. So, the point is, kung talagang believe ka kay Duterte, dapat pinagmamalaki mo. Tama? Brother Julius, tama po? Amen. At kung makaleni ka o makaliberal, dapat pagmalaki mo rin. Tama po. Magsuot ka ng kulay dilaw araw-araw. Amen. Joke lang po. The same thing, ano po? The same thing, in being a follower of Christ, you cannot serve Him if you are on the other side. Tama po? You cannot serve Christ if you are on the other side. Neither if you are in the neutral ground. Po, wala pong neutral ground. If you would really serve Christ, come out of the Word at sabihin mo, gawin nyo na ang gusto nyong gawin. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya na member ka ng Christ Baptist Church. Amen? Dapat ipagmalaki mo. Bakit? Dahil ang mga member ng Christ Baptist Church ay mga gwapo at magaganda. Tama po. Walang kokontra. Sinong kokontra? Palagay ko, walang kokontra. Amen po. Huwag kang mahiya na mag-long sleeves at magkurbata. Amen? Huwag kang mahiya na magpalda. Sa trabaho, alam pa nila na Kristiyano ka? Alam pa nila na Kristiyano ka? Sa school, alam pa nila na Baptist ka? How can you serve Christ by proclaiming His name and advancing His cause kung ikaw mismo ay hindi ka nagpapakilala? Tama po. Are you still with me? Hello? Oh, nandiyan pa kayo. Amen. In serving Christ, the rule is we must follow Him, and we can follow Him by believing His doctrines, following His commands, imitating His examples, and clinging to His cause. And we proceed to the next phrase of the verse. The fellowship of the service. Sabi po ng ating text, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. And where I am, there shall also my servant be. The fellowship of the service. Balik po tayo sa mag-amo. Para makapagsilbi si employee kay employer, ano po, kung nasaan si sir o si ma'am, ay nandun din dapat si employee. Tama? Tama po. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay kasama ni employer, ni ma'am o ni sir, si employee. Tama po. May mga oras, may okasyon, at may lugar na off-limit si employee. Tama po. Pero iba po ang ating Panginoon. Iba po ang ating Panginoon. Ang sabi niya, ano po yung sabi niya? Where I am, there shall also my servant be. Pambihira. Kung paglilingkuran mo ako, dapat ay sumunod ka sa akin, sabi niya, follow me, at kung nasaan ako, dapat nandoon ka rin.
Amen? So Christ is giving those who serve Him the privilege to be with Him and in close fellowship with Him. Amen po? Christ is giving those who serve Him the privilege to be with Him and to be in close fellowship with Him. Gusto mo bang maka-fellowship ang Panginoon? Paglingkuran mo siya. Amen po? Para kung nasan siya, nandun ka. Where I am, there shall also my servant be. Pero nasaan po ba si Kristo? Sa ngayon po, nasa langit po siya. Nauna na siya. At hindi po tayo mapaparoon hanggat hindi tayo pinauuwi. Tama? Pero nung sinabi po ni Kristo ang mga salitang ito, where I am, there shall also my servant be, Jesus is in the place of consecration. Next slide, please. He is in the place of noon banal at nanatiling banal. Do you also desire to be holy? Do we desire to be holy? Ang sabi ng Panginoon, if you go and serve me. At habang ikaw po ay naglilingkod sa katatayuan sa proseso ng pagpapakabanal. Christ said, go and serve me. But you cannot attain holiness kapag maghapon kang nagtutuplok-tuplok dyan sa cellphone mo. Tama po. Kung magdamag kang nakababad sa ML at sa code o anumang mobile games. Tama po. You cannot attain holiness kung hindi ka lumalabas ng bahay mo. Tama po. Hindi po tayo monk. Hindi po tayo Shaolin monk na nagkukulong sa kuweba o sa templo o sa seminaryo. No. Kailangan mong lumabas. Ano po? Alam niyo po yung ilog? Ito po ay river. Tama? Tama. Ang ilog po ay river. Tama? Gising ko lang po kayo. Amen po. Ang ilog po, ang tubig po niya ay umaagos. Tama po? Umaagos ang tubig ng ilog. Running water. At sa kanyang pag-agos, yung pong mga basura at mga dumi na napupunta sa ilog, habang siya po ay umaagos, ay inilalaglag po niya yung dumi. Ano po? Ganun po yung ilog. Pansin niyo yung ilog, yung tubig po niya ay malinis, yung umaagos. Pero yung basura po, nalalaglag po yung basura. Ano po? As the water runs, it purifies itself. Ano po? The same thing with us. Habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, ay unti-unti po na naaalis at natatanggal po yung karumihan. Ano po? Yung ating karumihan. Habang po tayo ay kumikilos, naglilingkod po, gumagawa po para sa Panginoon, ang dumi po sa atin, ano po, ay unti-unti pong natatanggal at naaalis. Ano po? Refining as we run. Refining as we run. Alam niyo po ba yung bistay? Mga babae hindi alam. Alam niyo po yung bistay, yung ginaganon. Amen.
Alam po. Opo, yung pong pansala ng graba at buhangin. Ano po? Di ba you have to shake it para masala mo yung bato sa buhangin. Tama po? Kasi kapag naka-steady po yan or idle lang po siya, wala kang masasala. Tama? So you have to shake it. Ano po? Kaya kung ikaw po ay walang ginagawa para sa Panginoon, araw-araw, maghapon, nasa bahay ka lang, you will not be refined. Ano po? You will not be refined. You cannot be holy by reading books. Amen pa? You cannot be holy by reading books or watching videos. You will not be purified by just sitting down and stare at the black hole of your own nature. Baptist Church, the Lord is telling us tonight, serve me, follow me, and I will make you holy. If you want to be holy. Next slide, please. Where is Jesus? He is in the place of communion with God. Ang sabi po ng ating Panginoon, where I am, there shall also my servant be. And Jesus is always near to His Father. Gusto mo bang kung nasaan po si Kristo ay nandun ka rin? Gusto mo bang mapalapit sa Panginoon? Amen? Amen. Di sumama at sumabay ka sa mga lakad niya. Amen po. Literal na lakad po. Kaya lang, kung nakaupo ka lang maghapon at nakahilata ka lang maghapon, ay hindi ka makakasama sa Kanya. Para makasama Kanya ay kailangan mong bumangon, lumabas at gumawa. Kahit may pandemic. Christ said, serve me, and He promised that you shall be in the place of communion with Him, kasama ang ibang manggagawa. Amen po. Next slide. Where is Christ? Christ is in the place of holy calm. Pwede pong pakibuksan po ang ating Bibles sa John chapter 8. John chapter 8 verses 4 to 8. Iksan na lang po natin. John 8, 4 hanggang 8. John 8, sir, pwede pong yan. Amen po. Basahin po natin, ito po yung, ang kwento po nito, ito po yung the woman caught in adultery. We all know the story, right? Basahin ko po. They say unto him, yung pong Parsis, Master, this woman was taken in adultery in every act. The law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him that they might have him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. I call it sublime calmness. Sublime calmness. Nung akala po ng mga Pariseo na na-corner na nila si Kristo,
kalma lang po ang ating Panginoon. He was just writing on the ground. Nagsusulat po siya sa lupa. The beauty and the grandeur of His calmness were displayed. The beauty and the grandeur of the calmness of Christ was displayed. Alam niyo po, our Lord has been through a lot of storms, literally and figuratively. But in all occasions, His calmness were magnified. Jesus is the rock of ages that cannot be moved. Amen? Would you like to become and at peace where Jesus was? Come kayo lagi and at serve Him. If you serve Him, ang sabi niya, kung nasan ako, ay nandun ang aking lingkod. Amen po ba? Next slide. Jesus will bring us into the place of conquest and victory. Our Lord has actually gone. Amen po. Nauna na po siya dun sa langit. Pero bago po siya umalis, ay nag-iwan po siya ng pangako. Could we open our Bible in John chapter 14? John 14, 1 to 4. Ayan. Basahin ko po. John 14, 1 to 4. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whither I go, you know, that, and the way you know. As servants of Christ, these are His promises to you. Ito po yung pangako sa atin ng Panginoon. Where He is, there shall you be also. If Christ is in the throne, you shall be enthroned also. If Christ is at the right hand of the Father, there you shall be also. At ang sabi niya, I have already prepared a place for you. Napakabait ng Panginoon, hindi po ba? Amen. Isa pa pong verse, 17:24. John 17:24. Ayan po. Pwede pong basahin po natin ng sabay-sabay. Start. Father, I they also whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Pwede po sa Tagalog. Mukhang mas maganda sa Tagalog. Ayan. Basahin po natin. Basahin ko po. Sundan nyo na lang po. Ano po? Sabi po dito, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila man ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Alam niyo po, habang binabasa ko po ang mga salitang ito ni Kristo sa kanyang Ama, wala po akong masabi. Wala po. Ganon na lang po, naisip ko po, ganon na lang pala ang pagpapahalaga at pagmamahal sa akin ni Kristo. Ano po? Pagkabasa ko po,
para po akong maiiyak. Parang madudurog ang puso ko sa galak. Ano po? Wala eh. Pag binasa mo to, parang no choice ka na. Wala ka nang ibang gagawin kundi magpasalamat sa Diyos. Ano po? Magpasalamat, sumunod, sumamba, at maglingkod sa Kanya. Ano po? Pwede pong basahin niyo po ulit ng tahimik. Ano po? Basahin po natin ng tahimik. Namnamin po natin yung salita. Amen. Brothers and sisters in Christ, members of Christ Baptist Church, would you serve Christ? Would you serve Christ? Would you say yes? Would you serve Christ? Beloved, just wait till you see the reward. Next slide po. The reward of the service. Sabi po ng ating text, if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. If any man serve me, him will my Father honor. Napaka-sweet po ng Panginoon. Ano po? Sinama pa po niya ang kanyang ama sa usaping ito. Biruin po ninyo, hindi lang po ang Panginoon ang magpaparangal po sa atin, kundi po pati po ang Diyos Ama. Amen po. The Lord is telling you that if you serve Him, His Father will honor you. His Father will honor you. How will the Father honor you? Paano ka pararangalan ng Ama? Next slide po. He will let you know your sonship. He will let you know your sonship. Because Jesus always pleased the Father bears witness of Jesus. Tama po? The Father said of Jesus, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Matthew 3:17. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And if you serve Jesus by following Him, the Father shall also bear witness in your heart. Ano po? Kapag ikaw po ay naglilingkod po sa kanyang anak, the Father shall also bear witness in your heart. Ano po ang sasabihin niya? This is Julius, also my beloved Son, in whom I am well pleased. This is Benji, also my beloved Son, in whom I am well pleased. Napakasarap, hindi po ba? Ano po ang sasabihin mo? Pag sinabi yun ng Panginoon sa iyo, ng Diyos Ama, Abba, Father. Abba, Abba, Father. Po, napakasarap isipin. Dahil napakaraking karangalan na inari ka ng Ama bilang anak niya. Amen? Next slide po.
na reward. He will give you a sense of approval. He will give you a sense of approval. Bago po natin i-discuss ang point number 3.2, let me have this honor and the privilege to appreciate the men and women of Christ Baptist Church who are serving Christ through the different ministries of our church. Ano po? Kung member po kayo ng ministry po na ito, i-recognize nyo na lang po yung sarili nyo. Ano po? Early Feeding Ministry. Amen. Marami po sila. Caring Ministry. Nung nilista ko po ito, ang dami palang ministry ng church. Po. Caring Ministry. Yun, marami din to eh. One Heart. Nasaan ang mga One Heart? Wala? Amen. Technical Team. Nandun sa likod. Ba't lagi kayo sa likod? Minsan, dito naman kayo sa harap. Ayan. Choir. Ayun. Ang dami nating choir. Mga usher. Amen. CBA. Christ Baptist Academy. Ang school po ay ministry ng church. Tama? Ladies Ministry. Brad, nagtas ka ng kamay. Ladies Ministry. Kitchen Ministry. Mga taga-kusina. Ayun. Yung mga laging amoy usok. CDM. Amen. Kahit papano, meron pa tayong CDM. Tama? Children's Ministry. Children's Department Ministry. Instrumentalist. Amen. Proud na proud ako dyan. Amen po. Maintenance and Security. Sir, nasa live stream yung iba. Maintenance ka ba rin? Lahat yata sinalihan mo eh. Music Ministry. Yun. Mga organ. Tsaka song leader. Bible reader. Ayan, madami yan. 2. Amen. Church and mission support. Ayun, yung mga financer dyan. Amen. Church and mission support and giving. Amen. May na-miss po ba ako? Dami pala eh, no? Ano po? If you are an active member of one or more of these ministries, mga sir, mga ma'am, you know who you are. Sense of approval. Dahil nagpabaptize ka sa Christ Baptist Church, ay itinakwil ka ng ilan mong pamilya. Meron po ba ditong ganun? Dahil hindi ka na umiinom, ay iniiwanan ka ng ilan mong kaibigan. Tama? Dahil hindi ka nakikipag-chismis sa mga kapitbahay mo, ay ngayon, ikaw na ang kanilang pinag-chichismisan. Tama? Dahil sa pagiging conservative mo, ay sinasabihan ka sa office na baduy. Tama po. Dahil sa pag-iwas mo sa bisyo at kalokohan, ay sinasabihan kang boring ng mga kaklase mo. Eh, boring naman yan eh. Wala yan, boring. Walang thrill. Well, yes. Dahil sa pagsunod at paglilingkod mo kay Kristo, you will lose some friends. Some family members will persecute you. You will not get the approval of your boss and your colleagues. Ma-out of place ka sa school, sa mga kaklase mo. But the Father will give you His approval.
Amen? But the Father will give you His approval. He will come to you and put His hands upon you and say, "Well done, my good and faithful servant." Now, which approval do you prefer? The approval of God or the approval of men? Which approval, from God or from men? If you want the approval of God, then serve Him. Amen? Not just by sitting down and watching. Not by merely thinking about it, or dream of it, or propose to do it. But serve Him in actual, by following Him, and the reward shall be given. Amen? Next slide. Mga 6 na puntos pa po ito. Okay lang po sa inyo? The Father will honor you in eternity. The Father will honor you in eternity. Kapag ikaw po ay kinuha na, pinauwi ka na ng ating Panginoon, or when you stand in the judgment seat of Christ, or kapag nandun ka na sa kalagayang walang hanggan, ay nandun po ang Ama. Nandun po ang Ama, naghihintay para ibigay sa iyo ang karangalang walang hanggan. Amen po? Dahil sa paglilingkod mo sa kanyang anak, ay may nakahandang karangalan para sa iyo. Sabi yun ni Jesus, "My Father will honor you." Ano po? And the honor is special. Bakit? Because it is from the Father. And it will be yours forever. Amen? So for our conclusion, mga kamanggagawa sa Christ Baptist Church, soldiers of Christ, the battle is now, and the battleground is here. Let us all give our best service to Christ. Yung paglilingkod po na may tamang puso at may tamang motibo. Ito bilang pagsunod sa Kanya. Ano po? That is the rule. Tayo po ay naglilingkod bilang pagsunod po sa Kanya. Napakalinaw po ng sinabi po ng ating Panginoon. Paglingkuran mo si Kristo sa pamamagitan ng iyong pagsunod, at kung nasaan siya, ay nandun ka. At dahil sa iyong paglilingkod, ay pararangalan ka ng Ama. Did you get the message tonight? Nakuha niyo po ba ang message? Copy po ba? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kung saan po ay inihayag mo po ang iyong mensahe sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong kadakilaan, Panginoon, dahil ikaw po ay mabuti. Dalangin po namin, Lord, na ibigay mo po ang desire sa aming puso na kami po ay maglingkod sa iyo. At palakasin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kakayanan, Panginoon. At kami po ay lumago sa pananampalataya po sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Lahat po ba tayo na-bless? Say amen? Amen. Salamat po, Brother Randy, sa napagandang mensahe. Napagandang mensahe na
niremind talaga tayo, no, na ang focus natin ay paglingkuran ng Diyos, hindi yung basta nagpe-perform lang po tayo, hindi yung basta nabubuhay tayo, hindi tayo sa simbahan. Hindi porket tama or maganda yung hangarin natin, yun ang kalooban ng Diyos. Although tama, pero natanong na ba natin ang sarili natin kung ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ano po? Salamat po, Sir Randy. No? Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong tawagan si Sir Julius para po pangunahan tayo sa masiglang awitan. Amen. Bago ho pa tayo pangunahan ni Pastor Benji sa ating offertory prayer. Awitin natin ang follow on. Do you know this song? Down in the valley with my Savior I would go. Follow on. Kung alam niyo po ito, sabayan niyo po ako sa awit. Ang first stanza now. Down in the valley with my Savior I will go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere He leads me I will follow, follow on. Walking in His footsteps till the crown be won. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Down in the valley with my Savior I will go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. With His hand to lead me, I will never, never fear. Danger cannot fight me if my Lord is near. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Last stanza now. Down in the valley, the mountain steep, close beside my Savior will my soul ever keep. He will lead me safely in the path that He has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Sound check. Amen. Bago po tayo dumako sa panalangin, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon. Last Wednesday na tayo po ay nakapaglikom ng halaga para po sa ating mga nakakulong sa City Jail, dito po sa ating Muntinlupa City Jail. At sila po ay buong pusong nagpapasalamat, nagagalak dahil po naging kabahagi po tayo sa maliit na bagay. No ho? At purihin ang Panginoon, patuloy po ang ating gawain at talagang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, maraming hindi natin alam, maraming tao ang nabibless po sa pamamagitan ng ating buhay at simbahan na nagpapagamit sa Panginoon. Amen po. Kaya patuloy lang po tayo. Tayo po dumakas panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa paalala muli na aming narinig sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginamit. Kami, Panginoon, ay nagkaroon muli ng revival ang aming mga puso, na kung saan kami, Panginoon, ay pukawin mo sa aming mga commitment sa buhay, paglilingkod, bilang iyong mga anak. Alam po namin, Panginoon, na marami po kayong nais na ipagawa sa amin. At kung minsan kami, Panginoon, ay lumalayo, subalit salamat, Panginoon, sa iyong kalooban. Kung kami ay susunod, lalong higit kaming iyong pagpapalain at ang pangunguna mo ay lalo mong papatnubay sa amin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na kung saan ang bawat isa ay nagkaroon, Panginoon, ng panibagong lakas na siya naming pag-iibayuhin sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Sa anumang aming pinagsisikapan,
Nagpapasalamat po kami sapagkat lagi, Panginoon, naroon ang iyong pagkikilos sa aming mga buhay. Salamat po sa pag-iingat at gayon din naman po sa gabing ito, ang aming natutunan, aming mga narinig ay may isa puso ng bawat isa. At kalakip ng aming paglilingkod, panambahan sa gabing ito ay ang pagkakaloob, patuloy na kami dumadalangin, ang katapatan namin na paglilingkod sa inyo ay aming ibalik sapagkat tunay na tapat po kayo sa amin. At sa pamamagitan ng mga aming malilikom na ito ay lalong magamit sa inyong gawain sa iglesyang ito para po sa pagpapalaganap ng iyong mga salita ng Ebanghelyo at tugon sa pangangailangan ng iglesia, Panginoon, sa iba't ibang ministeryo, Panginoon. Salamat po at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at higit po namin dinadalangin ang mga kapatid na wala na ngayong gabing ito, makasama po namin sa mga susunod na pagkakatipon at ang mga nanood sa live streaming, pagpapalain din naman po sila. At lahat po ng ito ang binabalik, ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Amen. Meron po ba tayong mga announcements for tonight po? Announcement po, ang ating pong pastor ay nakauwi na at lumabas na po ang result ng kanyang swab test, ang kanilang dalawang swab test. Sila po ay negative at bukas po ay lalabas na sila sa quarantine hotel para po makauwi na dito sa atin at dito po nila ipagpapatuloy yung kanilang 7 days na quarantine ulit sa kanila pong bahay. So, yun po, salamat po sa prayers po ng bawat isa, sa safety po ng travel nila at ganun din po sa kanila pong kalusugan, sa kanila pong pagstay sa US. Maraming salamat po. At yun lang po. At ano pa po bang announcement, Pastor? Meron pa po ba announcement? Ayun lang po, patuloy na panalangin natin ang ating mga ministerios, ministries ng gawain po. At kung kayo po ay available, magsabi lang po, pwede po kayong sumama. Kung gusto niyo pong mag-join sa ministry po ng feeding ministries sa every morning po. No? Ayun po. At patuloy na kalusugan, ingatan po tayo ng Panginoon na ilayo sa karamdaman, lalo na tumataas daw ang bilang sa ngayon ng mga COVID patients. Okay. Update po, magwa 1 year po pala ang feeding ministry ngayong 27 po, gaganapin po ang first anniversary ng ating feeding ministry dito po sa church. Malaki ang area. Financially, kasama niyo po sa panalangin, matugunan. At if you want to join with us to celebrate ng ating first anniversary po.
at makakasama pa po natin doon ang ating mahal na pastor. Kaya purihin po ang Panginoon. Nakaisang taon na po tayo. No, hindi natin namalayan. Kaya yun po, salamat. Palakpakan natin ang kabutihan ng Panginoon at sa biyaya ng Panginoon at tayo naman po ingatan ng Panginoon na hindi tayo nakasama sa COVID patients. Kahit na every morning, maaga tayong lumalabas, nagtuturo ng salita ng Panginoon, still malulusog po ang ating mga kasamahan. At dahil yan sa panalangin ng bawat isa, suporta ng iglesia. Amen po. Amen. Maraming salamat po. Okay po, tayo po magsitayo na at hilingin po natin ang isa po sa ating mga tatay na mag-lead sa ating sa closing prayer, si Brother Neil Huntilla po. Tayo manalangin. Dakilaw Ma, muli kami nadulog po sa inyo. Salamat po Panginoon sa inyong kabutihan po sa amin. Salamat po sa lalaki yung itinayo sa aming harapan. Salamat po sa inyong salita. Salamat po Panginoon at alam po namin na sa kabila na kung sino po kami at ano po kami, lahat ng mga pagkukulang ay alam po namin yung pag-ibig ay hindi po ito napigilan. Kami ay patuloy niyo pong inabot. Salamat po Panginoon sa church. Dalayan ko po Panginoon nawa ay patuloy, bigyan niyo po kami ng puso at isip na laging nagpapasakop po sa inyo. Ialis niyo po kami, Panginoon, sa pagtingin sa anumang mga bagay, bagkus focus sa aming mga sarili, pagtingin sa aming Panginoong Jesucristo, na siya pong naming talagang ultimate na model. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, nandun po kami, ay nawa lagi po namin i-consider ano ang gagawin ni Kristo kung siya nasa ganun kalagayan po namin. Kaya nawa, Panginoon, mabuhay po kami palagi na laging titignan ng totoong ehemplo ay kayo. Sikapin po namin, Panginoon, na ang aming mga buhay ay maging ayon po sa inyo. Tawarin niyo po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang po namin. At nawa, lagi po na maalala na ang aming pong katungkulan bilang mananampalataya, bilang tao ay talagang magkaroon lang po ng banal na pagkatakot po sa inyo at ang patuloy na sumunod sa inyong mga kalooban. Muli po Panginoon, pagtibayan niyo po ang bawat isa. Salamat po, ang pastor ay nandito na po sa Pilipinas at kami po excited isang araw makapiling po namin siya ng harapan. At sama-sama po kami bilang iglesia patuloy na maglingkod, magpasakop